ang biblical framework. Okay? When we talk about doctrine, discipleship, discipline, ato pang tanawon niya, and of course, ang pagtatak, ang pagatiman sa iglesia. Kung sa ang pagatiman sa iglesia, aron ng iglesia magatubo. Aron ng iglesia dunay membership pathways. Ato na siguro niya. O ato pong tanawon, ipakita nato ang practical nga administrative structures para sa mas klaro. Lagi niya atong kupay, no? Ang kalidad mo yun. Mas klaro, mas matarong o ang structure nga nagapanalipod sa iglesia. Panalitan ang mga opisyalis, panalitan ang mga polisiya, panalitan ang mga documentation, and of course, panalitan ang process of communication. Yeah. Also, ato pong iandam in this seminar na to, ang mga leader sa pagtubang sa kasagarang administrative friction points. Diin ba ta usahay magkabingkil, no? Diin ta usahay magka-away-away ginagmay. Ang banda kung yun. Diin ta usahay mag-away-away ginagmay. Diin ta usahay mag-conflict. Usahay may mga istorya, may mga rumors, for example. And sometimes, kung saan na ito, paghimo ng ato accountability is consistent with the scripture. Ang atong paghimo, mga pathways to discipline, pathways to discipleship is consistent with the scripture. Taga-dili ka, attorney? Mahali ka na. Madali ka, ka? Ila pastor. Pastor niya attorney. Biya, wala ako na yung service day, gulo ko kailangan sa ba? Tuasan ko yun. Pero, ako isulta din yan natin, gibutan ako diha, kung gusto isulta. Atong tunaan din, ang administration na nag-alagad sa pagpanalipod sa pag-atiman. Shepherding. Sa pag-atiman sa iglesia. So, dili, na ako yung buhat na statement, ako nagigupya sa usa ka papel, pero ako nag-revise kinagmay. So, it goes something like this. Ang Southern Baptist, nagatuo nga si Kristo, nagatukod sa iyang iglesia. Pinagas niyang ulo. In other words, it is in Christ that our church is founded, it's being nurtured and taken care of. Kana kapag doon naghulma, it shapes, naghulma sa tanan na atong pagkabuhaton. Unsa ato ipamulong, unsaon nato pag-disciple, unsaon nato pagdumala. Kasagaran gihimo nga paperwork ang church administration. Kaya kasagaran mugimong administration murag paperwork, murag table work lang, pero in the scriptures more than that. Because church administration is, ang intention is to shepherd the church, is to care for the church. Aron motubo ang iglesia. Og kana atong nasutan diri, kini nga pagpanalipod sa mga tao nagklaro sa responsibilidad o nagatapang sa iglesia nga magpabiling matinud-anon sa ebanghelyo. Atong ayuson ang pagkinabuhi nato sa iglesia, atong ayuson ang pag-take care sa iglesia, aron ang ebanghelyo way makababag sa atong pag-spread ngayon. Ang ultimate goal nato is, let us do right in what we do in our church so that the spread of the gospel will be unhindered. So muna itong tuyo, muna nga atong pagkitaan din mga pathways sa akong pagsulbad sa pagway-awin nato, pathway sa pag-disciple, sa pathway sa pag-restore sa mga membro, pathway sa pagdumala, so that ang ultimate na tumong sa iglesia, nga mao ang pagsabwag sa may balita, will go unhindered. Dapat muna atong ultimate na tuyo yun, ganun magtarong ka sa atong pagkinabuhi, magtarong ka sa pagkinabuhi as in the church, magtarong ka pagkinabuhi as o paghimo sa atong pamatasan sa iglesia, because our ultimate goal is truly nagtinguha ta nga ang atong pagsabog sa gospel walay pagbaon.
karon ang pinakalisod nga tao nga atong dalo sa simbahan, atong pinakaduol na simbahan yun. Di ba? Abot lang pero sa ako, nakita nila ko na ang pinakaduol sa simbahan, muna yung pinakalisod na doon simbahan. Tuma na. Usahay po, ang pinakalisod na doon sa imong balay, magpapastadi, katulad kong imong neighbor diha. So, dinhi, hopefully, atong makita ang pamaagi kung saan nato na pag-address aron nga mahimo tang successful, mahimo tang mas productive sa atong pagpamuhat sa iglesia. So, kung naglawa, atong tukion. Lagi ang tuon-tuon tayo, di ba? Atong tukion. Unsa gyud ang church administration para sa usa ka Southern Baptist Church or leaders ato kining kunak sa upat ka butang. 1, biblikal nga pagpangulo ni Kristo. Ato yung tanawon nga walay boss diri sa atong simbahan. Kristo lang. Walay si komando diri, si Kristo lang. Kaya si mga punong, walay magdikta nato, si Kristo lang. Wala na laing simbahon, si Kristo lang. Ipasabot ng congregational life na hinahanglan o hinanay. Dilihan ay lang hinanay. O dili personality rule na simbahan, nga pagpamagi, o unya sudlon ang praktikal nga mga hinaw, mga hinagiba nato, mga pamagi nato, at trauma niya. So, ating balik ko gamay sa ikaduha. Ipasabot ng congregational life nato na hinahanglan o hinanay. Nakasulat, diagrihan nato, mga palisiya, dili sumala sa whims and caprices sa atong mga leaders. Dapat ang matuman diri ang pulong sa Ginoo ug dili lang usa ka personality rule nga simbahan. Di ba daghang kay mga simbahan karon nga ang matuman si Konman? Si Dato man. Pulano. Usahay ang pinakadato, usahay ang pinakagamhanan, ito si Mayor, membro sa simbahan. Wala ba kay mamawag anak, pero ang problema is dili na mao sa scripture. Ang tumano nato mao ang pulong sa Ginoo because we Baptists believe on the sole authority of the scriptures. And so ang gahom diri mao ang Biblia. Ang gahom diri mao ang Ginoo nga nasa Biblia. Unya ato pugsundon, ato sudlon ang praktikal nga mga himan or hinagiban silonggo, mga pamaagi nga gamiton, like atong tanawon ang mga roles sa kada usa. Unsa may responsibilidad sa kada usa? Unsa may responsibilidad ni pastor? Unsa may responsibilidad sa mga diakono? Unsa may responsibilidad sa mga Sunday School superintendents? Kaya kita mga Baptist program PBD man kita, program based design man kita, kaya subok man ta ng G12 ka E12, subok man ta mo, di ba? O kung kanawag ta, mas strategiya man ito kay wala pa talaga biya sa atong mga Baptist lagi. So, nag-choose ta nga mahimot ng PBD Church program based design, na IWMU, na Sunday School, na Young People Group, na tanang grupo na diha. O, pero size, kadang grupo, wala yung trabaho. So, kung tanawag ng role, usay role ni pastor, usay role ni deacon, usay role ni SS superintendent, usay role ni Baptist men. Okay? Atong tanawon ng mga proseso. Now, dili mo ganito human nato sa usa lang ka proseduga. Sa seminary, usa ni ka semester ang tuon. Pero kay mas bright lang mo, usa ka oras human ni sa ato. Pagka oras po, limtan. Grabe ko. Pero, nagsaad ko kang pastor kung kinahal mo balik ko, basta kuha ko lang ko sa Davao, helicopter, okay ra. Okay ra. Ang mga proseso, ang mga documentation, usahay kung usa sa atong mga witnesses sa atong simbahan, sa atong iglesia is, wala tayong mga records sa atong mga meetingan, wala tayong mga records sa atong mga agrihan, and so kung wala tayong i-pull out na record, Google. Ingon ikuan mo oni, ingon ka mo oni. Paghuman sa meeting, wala, di na di mao, di na magkita sa baptismal gathering, di na makikita sa Sunday School, kay Lord, kay Kwan, baptist doon. Diba? Atong tarawon ang pagka-importante sa budget, ang staffing.
ang personnel, ang mga care pathways. Kung saan ito pag-atiman sa mga membro nato aron nga sila mutubo, aron sila mulambok, o mahimong mabungahon sa balay sa Ginoo. Atong danaw ng mga discipline pathways. Kung saan ito pag-disiplina sa mga membro nga nakasala. Dapat natin pathway ha, natin murag-murag dalan niya sundon, natin mga polisiya nga atong agrihan, nga atong mali atong buhaton. Kung may conflict sa itong buhaton, dapat nga pa may conflict pathways. Natin sundon nga pang proseso. Kung nag-away ang duha ka dikon sa itong buhaton, kung nag-away si pastor ang dikon sa itong buhaton, nag-away si dikon ang WMA president sa itong buhaton, may mga pathways na buhaton niya dapat. Again, medyo rush niya itong pagtuon karon kay siyempre, mga bright mata. Okay? Ang tumong dili ang pagtukod o bureaucracy, pinakataas o pinakamubo. Dili. Ang tumong mao nga ang gospel order or Bible ordered stewardship nga nagahatag og spiritual na kahimsog sa iglesia. So, amo na itong tumong karon. Atong tun-an na siya, as much as we can do, unya sugdan nato ang paghubad unsa gyud ang administration. So karon tanong to. Unsa ang church administration? Ug unsa dili? Kita ba ya? Grabe na mo. Gamay no? Okay. I think atong sugdan sa pinaka-core biblical foundation. Una, atong tan-awon that Christ is the head of the church. Colossians 1:18. Sa Ephesians 4:11-16, ang mga leaders nag-andam sa katawhan para pagkahamto. Ang mga leaders mo train sa mga membro. Di ba diha sa may Ephesians 4:11? Kinsa ganit diha ang mga equippers sa lisod sa Ginoo sa Ephesians 4:11. Ako tanong kung kita nato dire. Ephesians 4:11, diyan makita nato ang mga equippers sa iglesia. Okay, muna siya diha sa iglesia 4:11. Ang mga apostoles, mga pinadala, mga missionaries, ang mga prophets, ang mga magbubaling at kumagbaling way tiktik. Marapag ka ng pagbaling din, uso-uso sa bangko ang mga misay, pag-igo, igo ka. Prophets, evangelists, bago na sila, evangelist. Ha? Evangelist. And then, until we, okay, evangelist. Diha. And he gave some, dito klaro. Okay. Apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers. Now, dili ang listahan ng 5 ko. Pero kung imong tanaawon, ang atong mga Greek expert like si Granville, nasa dito Granville School, nga kanang shepherds or pastors and teachers dapat dili na ibulag. Dapat pastor teachers, das teachers, dili nga and teachers. Pero magyapon, ang iyang filosofiya is kung shepherd ka, kung pastor ka, dapat kabalo ka magtudlo. Pwede ka magtudlo, hindi ka magpastor. Pwede nga, wala ka magtudlo, kung dili ka pastor. Kung dili, pwede nga pa magpastor ka, hindi ka tudlo. So, yung pregnant version, ang pagsulat dapat anak diya is, according to Manalising Paria, Granville Paria, dapat apostles, prophets, evangelists, shepherds, just teachers. Pero, ato natin sa mga experts, basta na niya, shepherd teachers, to equip the saints for the work of the ministry, for the building up of the body of Christ. So, wala siya. Okay? So, ang ulo sa iglesia mo si Kristo. Ang mo train sa mga iglesia, sa mga church members, ang mga katong mga opisyalis, katong mga gift, mga speaking gifts like apostles, teachers, pastors, evangelists. Kato sila. So karon, kung gusto ka nang mo daghan tabang din sa pagtudlo, pag-train sa atong mga church members, dapat ang iglesia magbuhat na sila o maagi nga ma-discover nato kinsa itong mga apostles, mga missionaries, kinsa itong mga kato sila ang tudloon sa pag-misyon. Kato silang tulaan, katong mga
katong mga prophets, katong mga magwali, kato sila magtudlo sa atong mga membro sa magwali, katong may mga teaching, dapat tudloan sila sa magwali. Katong yung mga evangelists, sa pagdaw sa kalat, kato sila mag-train po. Oh. O ang mga pastor mo yung atiman sa iglesia, mutudlo sa iglesia. So, ang biblical foundation usa is Christ is the head. Kaduha, leaders, the equipping leaders train the members. Number 2, pagpuput sa matarang doktrina. Titus says, ang mga leaders dapat moangkon o tinuod o karang may pagka may pagka dot sa nga Faithful faithful in the word. Karang kamulugin siya ba? Kamulugin siya. And of course, kung yung karang 1 Peter chapter 5, ang pag-atiman sa panahon. See? Kung basahon sa 1 Peter chapter 5, pag-atiman, dili pag-domina. At ang inosmon ha? According to this core biblical foundation, si Kristo ang uno, ang mga equippers o equip sa iglesia, si Titus nagsulti dapat ang mga nag-equip, kabalo sa mga doktrina, kabalo sa Baptist faith and message, so to speak, o atong tandon nga ang pag-atiman, nga ang pagpastor, mao ang pag-atiman, dili ang pagdomina. Ato pa lang supero niya. And so note these details. Ang church administration, mao ang stewardship sa kinabuhi sa iglesia. In other words, naa sa kamot sa mga leaders ang pag-atiman sa kinabuhi sa iglesia. Aron ang ebanghelyo, pagkapadayon, ang mga magtutuo, magtubo, o ang sala, magtubag sa hanay na paagi. Dili kini pagpadagan sa iglesia base sa gusto sa tao lang. Kini ang pag-uyon sa mga estruktura sa iglesia ngadto sa otoridad sa Ginoo. Murag nagpa-backfire atong kano? Okay ba? Okay. So, ato po tan-awon, the church administration dili leadership nga ang person is always in total control. Nga murag dominahan. Dahil pa nila pastor diha. Sa preaching manggod in Manila, ang tanang maka-istorbo sa pag-amko sa mensahe sa nagwali, tanggalon. Pati ni dapat tanggalon Dapat tanggalon po din. Iyan po ba? Okay. Ang administration dili nga kontrolado sa tanan, dili nga mabutang sa kamot nga kontrolado ang tanan, o dili sa leadership nga walay direksyon. Kini ang tuyo nga paghimo og mga dalan. Ang tuyo nga pagkaron is atong tanawon ng mga pathways to different issues in the church. And so atong tanawon ibalik gamay. Una, balik nato ha. Si Kristo may uno. Si pastor dili uno. And the shepherd. Si deacon dili uno. Nasiyaw-siyaw diba? Si pastor, ang husband ko is the head of the wife. Pero kung asa mo liso ang wife, ang wife ko liog lang. Pero kung asa mo liso ang liog, ang ulo mo sunod. Well, diri sa iglesia dapat si Kristo ang ulo. And then, ang mga leader, nag-andam sa katauhan by discipling, by training, by equipping. Tapos, ang iglesia dapat nag-andam sa doktrina, ang mga pagbalantay, dili maghari-hari. Masakit sa English. Kasagaran sa mga iglesia nato, nga kung hindi na magbantay, ang usa sa mga pit, tawag na, mga mahulog na diha sa hay, is kung hindi na magbantay, sa mga iglesia nato na ay maghari-hari. Kung dili si pastor maghari-hari, ang deacon maghari-hari. Kung dili maghari-hari ang deacon, kung dili maghari-hari si pastor, ang mga datong maghari-hari. Tinood dili? Tinood yun. Sa kang Baptist Church na ana. Pero wala ko kabalo sa dato kariha.
Wala, wala ko sa Bicol din eh. Wala dito na pinagila-ila ko sa para libre mo sulti ba? Pero wala tinawag, sig-asa ka simbahan. Ang magbalantay, dili maghari-hari. O kana siya ang mga panguna na itong statement. So, key words that is this. Number one, ang administration mao ang servant stewardship. Nga mo supunod na sa biblical leadership. Ang administration nagbigay sa personality rule, akong balik kamay, o nagpakunhod sa kadaot nga malikayan. Ang administration nagpanalipod sa doctrina, discipleship, ang mga tao. So muna, karoon ang atong pinaka-essence, atong intro portion dire. So, part sa ating intro portion is this. Asa ka nakakita o administration na nakatamang sa iglesia, pinaagi sa mga I think it's somewhere here. Okay. Anyway, something went wrong sa ako sa in other words, ato na natawan, ato na lang itanaw na, asa man ka nakakita o nakakita ba mo sa iglesia na maayo ang paghanay sa statura o sa pag-governance? Ngayon may gugot? O asa mo nakikita o ka ng iglesia nga walay gugot? Nga dili tarong ang governance. In other words, asa ang mas daghang gugot? Katong klaro ang mga pathways to membership, pathways to discipline, pathways to everything, or katong mga iglesia nga way klaro ang paggobyerno. Kasagaran ang gugot katong way klaro, way sumbanan, di ba? Kasagaran dito yun. And so, ato ginang itanawon o ato nang hanayon karon. Now, I think makatabang po sa atong pagtuon karon is atong tanawon ang mga policy awareness principle. Tawag na policy awareness o kaya na policy awareness principles. And I think atong isumpay diri isa sa atong mga distinctives nga isip mga Baptist, we strongly believe on local church autonomy. Ang iglesia, sa kinabuhi sa iglesia na ang tulog ka S. So nasa? Self-governing, self-propagating, o self-supporting. Meaning, walay usa nga higher body nga mudikta sa iglesia. Ang iglesia can stand as an autonomous body. Maka-decide sila alang sa nagkamalingon, magatugod sila, pinagay sila ang kamalong pamaagi, o magsuporta sila sa ilang pagtubo, pinagirapot sa ilang kamalong pagsuporta. This support itself, it grows itself, and it governs itself. So, ang usapan yun is, well, very strong in the idea nga ang otoridad nga giila nato, maoting mga otoridad nga may mga biblical qualifications. Like for example, unsa ang qualification ni pastor? Na ako'y pakita diri daw, kung ayaw ko makita nato diri. For example, diri. Okay, lang. Ihapit na ako kung dito sa before kita mo dito. Ang kasagaran na itong nagubot sa iglesia o sa high will be coming from misunderstanding. Unsa ba si pastor? Kinsa iyang, unsa iyang role? Unsa ba ang diakono? Unsa iyang role? Diba kasagaran? Usahay, siguro po tungkol nagulang ang atong mga pastor sa una sa pagtudlo sa atong mga diakono, may mga misconceptions. But karon atong ilhon kung sa mga pastor. It's very interesting sa Biblia
kanang tao nga atong gitawag nga pastor karon tulo ang kalo niya. The Bible calls him presbyteros, elder, or mature leader. The Bible calls him episkopos, overseer, or bishop. Saya nak sa word bishop, not the bishop is, overseer mo na. Or manager, or guardian. Ang pastor na atong tawag ang pastor karon is called shepherd, poimen. So, kung imong tanawon, ang magdumalo sa iglesia is your episkopos, overseer, nga atong gitawag pastor. Ang atong kasaligan sa iglesia, panahon sa problema, atong handol, si pastor because he's a man of maturity. Usahay, bisa wala magkaagsinay sa pastor, basta kay siya ang pastor, problema gani ang handol sa pastor because he's a man of maturity. Also, si pastor, di paabot nga mo pakaon sa iglesia. Mo feed sa iglesia. Ang suka ng tao, pastor, nga atong itawag na pastor karon, tulo ang karon niya na. He is a man of maturity. He is a man of ministry. Tighungit. Diya sa pulpit, muhungit. Usay sa mga pamastay, tighungit sa ato, tigpakaon sa ato. And then usahay, he acts as episkopos, a man of management. So tulo ha, si pastor, man of maturity, elder. Si pastor, man of ministry, poimen, tigpakaon. Si pastor is a man of management, episkopos. So dili lang sulugoon, dili lang tigpakaon si pastor. Dili lang si pastor mature leader. He is also a manager. Muna tanaw na ito atong mga simbahan kung ang pagsudulan ko sa itong pastor, kasi puli manager. Dapat pag-practice na ito sa itong mga pastor, he is one of management. Ang diakono naman, I hope na sometime matong balikan pa yun, pero instead of dali siya before malibog. Ang word na diakono is also a very crucial word for many of us. Because deacons, ang word na diakono comes from the word diakonos. Diakonos. Kung imong tanawan, ang pulong diakonos means servant. One who serves tables. Kay trapo o lamisa. Kay serve sa lamisa. And the one who executes practical care. So, diha sa utama. So, karon ni si pastor. He is a man of maturity. People look up to him for answers. He is a man of ministry. People look up to him for feeding. He is a man of management. Siya ang giasahan sa Ginoo nga mo atiman sa iglesia. Si deacon is a man who is called diakonos, which means serve tables. Ingon pa ni sa mga scholars one time, ang mga diakono, ang mga pastor tulo ang kalo. Ang mga diakono tulo po ng kalo. Tigatiman sa lamisa sa mga pobre, Acts chapter 6. Tigatiman sa lamisa sa mga sa Ginoo, Lord's Supper. Tigatiman po sa lamisa ni pastor. So, si pastor, tulo ang kalo. Si deacon, tulo po ng kalo. So, atong tanawon, ang mga implications na nakaroon sa atong try sa pagtuon. Let's go to that later on. Okay? Okay. Now, aron mo mahal may atong una kung saan dapat natulong naon sa administration. Dapat atong kundi atong butang sa atong una that a church is a church, we believe on the local church authority. Ang convention nato, ang atong association, ang atong relationship sila is broken, meaning dili sila munikta sa ato
Pero kita mo ko para mag-voluntary cooperate sa ilaha, magtabang ka sa legislation. Our relationship is always by relationship and cooperation. Wala tayo bisya, wala tayo punk na mundikta na to. Okay? And kung unsa ang gidesisyonan sa mga elders, for example, the Lord's congregation and the congregation affirms it. Maingon ka, pastor, uyon ni ana, uban ni sa imo ana, o sa maingon sila, pastor, wag dili na uyon, ato nang isgutan pagi pastor para mas klaro. So, kada kasagaran pa ko na there will be congregational transformation or affirmation. And of course, with other bodies nato, we have cooperative unity. Una kita naghatag sa atong 10% sa atong convention, ang 5% sa atong convention, o 5% po sa sa atong cooperative program, 5% sa convention, 5% sa association. Mo na, pastor? Kalimut ko na, di ba may nasal? 10% sa atong cooperative program, ang 5 goes to the convention, ang 5 goes to the association. Kung yun sa nakaroon pag-innovate sa atong mga leaders, wala na ko detail. But we believe also that our authorities must pass biblical qualifications, and that can be addressed later on. So, sa mga Baptist Polity, nagatuong ang lokal na iglesia, may hinungdanon, faithful, may kapuslanan o responsable. Ang congregational life nagpasabot nga ang mga membro adunay tinuod nga participation sa kinabuhi sa iglesia. Ilabi na sa butang nga ang kasulatan o church practice nagbutang o responsibilidad sa congregation. So, ang church polity nato nagapasabot nga dili lang i-ignore sa mga leaders nato ang atong mga membro because they must have a part and a participation sa kinabuhi sa iglesia. Mo ang pinaka distinct na to sa Baptist. Autonomous ta, we can talk about our problems, we can talk about our challenges, we can talk about our projects, but then hindi lang mga elders ang decide that the members have the privilege to be participating in the process, and of course diha po nila sila maiksa sila pagtabang sa atong mga bulhanon sa iglesia. So, believe in church autonomy. Okay. May usa lang ka butang atong sulti diri. Ang pagtuo sa congregational life nga paagi dili nagpasabot nga ang kada membro magkadaiya lang og himo og pamaagi. Ang pagtuo sa congregational pagdumalahan na paagi, dili pud nagpasabot nga ang kongregasyon maoy katapusang tuburan sa doktrina. Dili. Si Kristo dapat ang naghari, ang doktrina giampingan sa pulong, gitudo sa qualified leadership o gi-implementar pinaagi sa hinantay nga proseso. So in a very real sense, ang atong iglesia, kita ng mga Baptist believes on the local church autonomy, pero atong sakto sa autonomiya. We are autonomous in a sense, yung makadesenta sa atong kulingon, and then ang atong participation sa ubang mga grupo, sa ubang mga agencies sa atong denomination is purely by voluntary spirit, and ang katuburan sa atong doktrina, ang tuburan sa mga pagtudlo, dili gikan sa mga tahong-tahong lang sa tao, but gikan sa pulong sa Ginoo. So we believe on the church of autonomy, we believe on the scripture as the sole authority of our faith and practice. And dapat mo na siya ang atong tandong karon. Busa, kay mo na, ang administration kinahanglan magbuhat og duha ka butang. One, mo pangalipod sa trust sa congregation. Pinaagi sa transparency, clarity, and just righteousness. May matarong na pagdumala. Okay? Mo pangalipod sa iglesia gikan sa personality-driven rule. So, dapat ayon nato ang atong church governance. Kay ang himsog na iglesia, ang proseso dili mo puli sa spiritualidad.
kini ang nagpanalipod ni ini. In other words, ang tanang buhaton nato, ang tanang butang aspekto sa atong governance is always in the act of protecting our spirituality. Muna nga, kung wapo atong governance, klaro atong governance, less ang friction, less misunderstanding, o pa, na may tabo. So, i-review gamay ang atong mga key points karon. Ang proseso naglikay sa personality rule. Administrasyon nato dapat mo reflect sa proseso na naglikay sa personality rule. Dapat ang iglesia doon ay busis, mga members sa iglesia doon ay busis sa pag-affirm sa leadership sa ating mga leaders. Ang mga leader ang pagtabon sa Ginoo sa kabaturan o sa proseso sa congregation. Ang administration naghimo sa congregational life nga klaro na sa ligan. So that is what it means by muna ang atong church governance is based on the autonomy of the local church, based on leaders who are accountable to God by doing what is right, and by always nagtimuha nga ang congregation na participation sa patimuha decision. So that's basically what we are. However, aron nga mahimot ang usa ka gospel-oriented and gospel-oriented eskwelahan, natay mga gitawag private staff. Ginawa na pagita kining wala na ko siya dahil tawag private staff, but it means listahan sa dapat ulahon. So, atong klaruhon di ay sa atong hisgot about church governance nato, church administration, dapat ang atong doctrine klaro. We are now subscribing to the Baptist Faith and Message 2000. Nga murag ma-revise ka po karong 2027. Kaya i-revise na po sa convention o ito na himong issue ang pangutangan na pwede ba na ito i-ordain ang babae o dili? Pasalamat ka lang tayo ngayon nga nagmadili sa ating mga leaders sa pabiling we believe on qualified male pastorate leadership nga wala natin itanaw nga qualified ang isa na babae na magpastor. Wala na ito gibabagan ang lead sa mga babae sa leading ministry positions. Wala ta magbabag diha, wala pa magbabag nga dili pwedeng babae magsulti diha. Ang ato lang gibabagan is we don't affirm the idea of ordaining women as pastors. So sana tayo mga Baptist leaders diha nga mag-upos ana, but somehow we believe that in the course of the discussion, it is affirmed na ang mga membros sa Baptist Convention sa Amerika niya dapat dili mo affirm sa pagtutlo nga ang babae mahimong pastor o mahimo siyang ordained minister. Hilong na itong babae ron. Dito siya po anak kaya. So, believe on the doctrine of teaching charity, believe on discipleship systems, believe on care and member pathways, we believe on discipline and restoration pathways, conflict and grievance pathways, and stewardship, finances, facilities, staffing pathways. Pero naipahilap doon, mahimo lang na epektibo ang church administration kung musunod sa gospel priorities. Kini, wala yung gospel priorities. In other words, kung sa lipot na pagkasulti, dapat ang iglesia doon na tayo listahan sa mga priorities nga kung ato kasing-kasing dapat mabutang o ma-focus aning lima kabutang. First, our doctrines must be clear. Second, our discipleship systems are clear. Second, our care and member pathways are clear. Our discipline and restoration pathways are clear.
Our conflict and grievance pathways are clear. Our stewardship, finances, facilities, staffings are clear. Pathways are clear. Dapat kini ang kasagaran ng natutuhan sa atong mga leaders, sa atong mga practice authorities, nga ang iglesia mahimo lamang ang himsog healthy if these things are clear. Dapat nahanay na sa atong mga kaglesihanan. And so, ang statement that we usually say is this: mahimo lamang ang epektibo ang church administration kung mosunod sa gospel priorities. In other words, these are our priorities. Kini atong gastuhan, kini atong hatagan pagtagad, kini atong hatagan og atong effort and energy. Dapat klaro na siya, this should be our gospel priority stack, our biblical priority stack. And so it says, mahimo lamang epektibo ang administration kung mosunod sa gospel priorities. Mao kini ang practical na order nga naglikay sa iglesia nga magsigig dagang church and laws o malimtan ang kinahanglanon sa iglesia. My auntie before, when I was small, na ako'y auntie nga in charge sa among karinderya. Ako in charge, akong papa in charge para sa among barbershop. Ako auntie in charge sa among restaurant. Ako in charge sa Tibanigit Bahal. Bahal ba? I was every morning, mga 4 o'clock in the morning, magmata ako ng auntie. Domingo na siya, magmata ako ng auntie. Yung magkuha ko niya ang silyo malapat. Nablihan niya ang kulungan sa kanok. Dakpol ang nalok sa lino. Tigbas. Dako. Tigbas. Dako. Tigbas. Usahay mga 15 o 20 kamanok na katinulo sa buntag ang ihangon. And there I saw chicken running without a head. Mga manok magdagan sa among balibot. Supit ang mga dugo. Nagdagan, there's a lot of activity, but there's no life. Chicken running without the head. Kung gusto ng atong iglesia magalihok sumala sa dikta sa atong ulo, dapat ang atong iglesia nakakonektirmi sa ulo sa iglesia. And when the church is connected with Christ, is connected with Christ, this can be their gospel, this can be their priority staff. Dapat makita ka na siya. Kaya kung wala kini siya, probably ang iyong iglesia, busy kayo going here and there, pero paghuman karon sa tuig, kung kapila man ang baptize, wala. Pila ka Bible study, wala. Pila ang naluwas, wala. I've been to one church. Ngayon ko member one time. That was the year na pinakadaghang bigwarta sa iglesia. Pag-abot sa reporting, nag-report ang treasurer nga among gastos sa among kaon, pasamal, ligo-ligo, picnic, naabot ni sobrang kapin 200,000. Picnic, fellowship, ang taon, swimming. Busy. But we ask, pila na nato na dala sa Ginoo? Wala. Pila ka mag-study? Wala. Pila ka discipleship? Wala. Pila ka baptize? Wala. The concept is this: dapat ang ating iglesia doon ay priority staff. Una,